Isang audio at video recording ang ipinakita ni Senador Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Claire Castro at ang Pangulo mismo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Lumabas na voice recording. Tila nasaway si Senator Robin Padilla sa inilabas nitong di umano'y voice recording ni Palace Press Officer Claire Castro na may kausap na vloggers. Doon sinasabi raw ni Castro na tila palpak ang mga vlogger na nakuha ng kausap niya. Hiniling ni Padilla na makapagbigay linaw dito ang Presidential Communications Office, lalo na't sinabi nilang wala raw silang troll army. Pero iminungkahi ni Senate President Tito Soto na imbis na manghula, lalo na't hindi sigurado si Padilla kung kanino ang boses ng mga ito, dalhin na lang daw ito sa NBI para maimbestigahan. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito, Popo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nangungula tayo, nagbabagay tayo ng pangalan. Because You're mentioning the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Ganito rin ang suggestion ni Senator Loren Legarda na budget sponsor ng PCO sa Senate plenary. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling yes. So gawin I would yan, not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Naninindigan si Legarda na mismong siya raw ang sasaway sa PCO sakaling may troll army nga ang gobyerno, lalo na't talamak ang fake news ngayon. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Matapos ang recording, sinunda naman ito ni Padilla ng isa namang di umano'y video ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang election campaign na nagsabing nag-hire siya ng troll army. Agarang nag-react dito si SP Soto. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. Nilinaw ni Padilla na ang punto lang niya ay kung ang gobyerno umano ay gumagawa ng fake news, paano pa raw ang hindi taga-gobyerno? Kaya naman, bilang chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, isinusulong ni Padilla ang isang panukalang Anti-Troll Farm Act para labanan ang mga troll army na nagpapakalat ng fake news. Hirit naman ni SP Soto, suportahan ang panukala niyang Anti-False Content and Anti-Fake News Act dahil matagal na raw siyang biktima ng fake news mula nang magsimula siya sa karera bilang senador. Nagpahayag ng suporta ang PCO at si Legarda sa mga panukalang ito sa gitna ng laban kontra fake news ngayon. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.